Ang umaga, nambun. Oh, ito guys, may sasabihin ako. Peace, happy. So, ito, binigyan ka ng budget, diba? Tinulungan ka, binigyan ka ng budget. Oh, anong ginawa mo? Binigay mo sa lahat ng tao. Kasi nga, nagre-reklamo sila. Wala daw silang makain, wala daw silang pagkain, kailangan daw nila ng pagkain, diba? Ito, ang nangyari, binigay mo na lahat. Siyempre, madali lang eh. Kasi nga, siyempre, minsan ayaw mo din nakakarinig ng reklamo. So, binigay mo na lang na madalian. Pero, yung ilog, di ba? Yung ilog or mga kanal or ano pa man yan na kailangan ayusin, na kailangan simentuhin side by side para pag malakas yung tubig, at least hindi niya ialon yung lupa na pwedeng sisira kasi walang semento. Hindi na semento side by side. So, ang mangyayari pag malakas ang ilog, malakas ang tubig sa ilog, pwedeng bungkalin niya lahat, yung tubig, bungkalin niya lahat ng lupa. So, ang mangyayari is, ayan, syempre dadaan na siya kung saan saan na siya dadaan kasi nga walang sementado na pwedeng mag-smooth siya na dadaan. O, di ba? So, ang mangyayari, hindi mo na mamalayan, yung lupa gumuguho na siya. Gumuguho na siya. Ganon. So, kailangan pag ang ilog nasa gubat, 'di ba? Kailangan mong aralin kasi sa gubat dadaan yung tubig. So, pag wala siya, nakakadaan siya ng maayos sa gubat kasi kumbaga, yun yung way niya. Pero sa barangay or sa komunidad, pag nakarating na doon, tapos yung sa ilog nyo is, doon sa ilog is walang balandra, di ba? Walang balandra. So, pag umakyat siya, may tendency na maapektuhan yung lupa. Pwede niyang kumbaga sasagiin niya. Tapos, syempre, lalambot yung lupa. So, yun yung time na pwedeng maapektuhan din yung kung saan yung bahay nyo or kung saan yung bahay, ganun. So, pero, kwan naman yan. Mabait naman ang nature. Kaso, minsan, para matuto, di ba? Kumbaga, in-nurture niya yung soul mo, ganon. So, syempre, pag minsan dahil sa mga bagay-bagay, nakakalimutan natin yung respeto, 'di ba? So, minsan sa galit natin sa isang tao, hindi na natin namamalayan na nawawalan na rin yung sarili mo ng respeto, nawawalan na rin yung sarili natin ng respeto. So, syempre, alam niyo ba guys, so, sana lang, talaga, kailangan kasi na naintindihan ko naman na mahirap mag-serve sa community. Alam niyo ba guys na sa isang komunidad mahirap mag-serve, lalo pag yung mga tao is inuuna yung galit, yung pagka-arrogance nila kaysa yung ikabubuti. So, mahirap i-handle yung mga ganyan. So, nasa sitwasyon na kung ikaw yung nasa komunidad, kailangan mong aralin. Kasi sa isang komunidad or sa isang province, 'di ba? Minsan kasi may mga bagay na hindi mo maintindihan sa loob ng province kasi ganito 'yon. Nagre-release sila ng budget, tapos ang nangyari is kumbaga walang kooperasyon. So kung tutuusin sa isang province or isang barangay, ilan ang leader, ganon.
Pag walang kooperasyon ng isang leader sa ikabubuti ng komunidad, kasi minsan kasi ang isang tao sasabihin is, hindi, wag yan, ganun. Pinaghirapan namin yan. Ganun. Pinaghirapan namin yan, bakit nyo gagalawin, ganun. So, pag wala talagang kooperasyon, ayaw nilang galawin, 'di ba? Ayaw nilang galawin yung pinaghirapan nila, or syempre ang laki ng gastos nila. Pero what if ikabubuti naman ng komunidad, ikabubuti naman ng ng buong komunidad, 'di ba? So, yun kasi yung main reason is sasabihin kasi is, huwag niyong gagalawin yan, pinaghirapan ko yan. So, andun na yung hate and anger. Oh, naintindihan ko naman yung pinaghirapan mo, pero pasasaan nga ba at, 'di ba? So, yun. Sana mabuksan ang ating isipan na unahin muna yung dapat na unahin, kung ano yung responsibility na dapat unahin, kaysa ganun na lang na ganun, o 'di ba? So kailangan as a part of the community, kailangan alam mong makikooperasyon para sa community. Kasi kung pairalin mo yung galit mo, yung sasabihin mo na pinaghirapan ko yan, o 'di ba?